Hello guys, nagbabalik po tayo muli para sa isang panibagong video ng foreclosed properties. Para sa mga dating nakapanood na sa ating mga videos, welcome po muli, at sa mga bago naman ay welcome po sa ating channel. Kung naghahanap kayo ng bahay na mura, baka ito na yung bahay na hinahanap nyo. Sundan nyo lang ang ating biyahe, papakita namin sa inyo ang isang foreclosed property dito sa may Imos, Cavite. Sako pa din naman to ng Imos, malapit po ito sa may Pure Gold, Buhay na Tubig. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa may Covina Subdivision, dito sa may Tansang Luma 1, Imos, Cavite. Along Buhay na Tubig lang siya. Napakalapit niya lang din sa pinaka highway ng Buhay na Tubig or pinaka main road. Malapit po ito sa Pure Gold, Buhay na Tubig, gaya anong na-mention ko kanina. Dito lang tayo, straight lang natin dito kalsada papunta doon sa property. Bali, doon tayo papasok sa may Masayto Drive, yung nilikuan ko nung nakaraan. Feature ako ng property sa may Lotus Lakeside, doon sa may Molino 3. Bali, doon din ako dumaan sa kalsada na yun. Kung nga pala yung Lotus Lakeside na na-feature ko nung nakaraan, lumabas siya ulit ngayon sa second public auction. Check nyo lang siya, available po siya for next week naman. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa mga bago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong bagong upload. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po tayo agent or connected sa pag-ibig foreclosed properties. Kagaya lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Kung kabisado nyo po itong location, forward nyo lang po ang ating video direct na doon sa property. Pero kung hindi naman, sundan nyo lang po ang ating biyahe. Diretso lang tayo. Pagdating natin dito sa may Pure Gold, Buhay na Tubig, kakaliwa lang tayo dito. Ito yung pinakakalsada niya papasok ng Covina Subdivision. Tapos yung location ng property is nasa phase 2 po siya. Kaya after natin dito makapasok, meron siyang parang pinaka main gate niya. Tapos sa unahan merong kanto din, pakaliwa lang tayo. Yung sign na yun yung location ng property is meron siyang Covina 2 na nakalagay sa gate ng subdivision. Pasok tayo dito. O nga pala, maraming ding nakapost nitong property sa Facebook. Check na lang din sa post ng iba. Medyo malaki po yung hinihingi nilang cash out. Yun naman is meron naman talaga siyang 5% na bid bond itong property kapag kayo nagbibid. Pero kapag nagpapa-assistance kayo, meron din naman talagang hinihingi yung mga agent na payment sa pag-assist nila. Nasa inyo naman kung gusto nyo magpa-assist dito sa property. Meron din ako nakikita na post na sure win daw kapag nagpa-assist ka sa kanila. Ewan ko lang, wala po akong idea dyan. Ito na po yung Covina 2. Pasok lang tayo dito sa pinaka main gate niya. Tapos straight lang natin itong kalsada. Dire-diretso lang siya. Makakating tayo doon sa may Block 4. Ang location pala ng property is nasa Block 4, lot 22 yung pinaka-address niya. Ang kagandahan dito sa property is malapit po siya sa may parang clubhouse ba yun? Hindi ko sure kung clubhouse yun. At saka yung playground or basketball court. Yung katapat niya. Kaya maganda itong location. Yun nga lang ay kung ayaw nyo ng maingay, medyo maingay yung pwesto na ito kapag mayroong naglalaro sa basketball court nila. Pero yun nga, maganda itong location.
Hindi lang ako sure dito sa property kung meron siyang parking space sa loob, pero mukhang wala kasi siyang parking eh. Kapag titingnan mo siya, nakasagad yung bahay sa kalsada, tapos ano siya, parang walang parking. Hindi ko alam kung hindi ko kasi mabubuksan, nakasarado kasi yung pinaka-gate niya, kaya hindi natin siya napasok. Bali sa labas lang talaga tayo. Kasi hindi naman pwedeng pasukin at nakakandado po yung property. Yun lang, meron lang siyang sign na nakakandado, kaya medyo parang matagal na siya talagang hindi natirhan. Ang sayang itong bahay, napakalaki pero parang wala na siyang tao, medyo matagal na walang tao nakatira. Andito na tayo sa location ng property. Ito po siya sa may kanan. Ayan, napakalaking bahay. Pero yun nga, sayang itong property, wala na siyang nakatira. Park lang tayo dito sa kabilang side. Ito na po yung pinaka-property. O, diba? Napakaganda. Ang laking bahay, sayang siya na foreclose. Tingin ko malaki din siguro yung monthly nito kasi yung pinaka-price niya ngayon sa Pag-ibig is nasa mga 3 million plus din siya. Malaki-laki din. Ayan, para lang po ito sa mga may kaya or makaka-afford dito sa property. Hindi po siya, hindi po siya budget friendly. Pero ang bawi naman dito is napakaganda ng location at napakaganda din itong bahay. Hindi ka din naman lugi sa pinaka-price niya. Ang nakita kong mga post nito is nasa mga 4 million mahigit yung parang parang expected bid price. Yun, nasa inyo pa rin naman kung magkano ibibid nyo itong property. Depende na sa inyo kung magkano sa tingin nyo ang worth nitong property. Pero ang ganda niya, yun lang, hindi natin alam yung history nitong bahay, kung ano na yung nangyari sa mga previous na nakatira. Kasi tiningnan ko itong pinaka-gate niya, meron siyang kandado na kinalawang at mukhang matagal na talaga walang tao. Hindi natin maabot ng camera kung ano yung tsura ng loob. Kasi meron siyang bako dito na may baka matusok tayo pag lumampas tayo dito. Tsaka bawal kasing i-trespass itong property. Baka kasi may sumbong tayo at magka-problema. Kaya hanggang dito lang tayo titingin. Etong sa kabilang gate, hindi ako sure kung merong parking pa dito sa loob pero parang wala eh. Ayan, kasi pagdating dito, pinto na siya. So, it means yung pag meron kayong sasakyan, sa labas lang talaga kayo pwede mag-park. Kasi dito sa labasan niya, wala siyang gaanong space yan. Ganyan lang kalaki yung space niya. Tapos, kita niyo naman yung kandado niya. Ayan, di ba? Kinakalawang na yung kandado. Ibig sabihin na matagal nang walang taong nakatira dito sa property. Yun lang. Malaking bahay. Pero, itanong-tanong nyo lang din. Wala po kasi akong matanungan dito. Kasi nung pumunta ako dito is walang tao sa labas. Kaya hindi ako mapagtanong-tanong. Ang tingin ko naman dito, wala namang issue sa tubig. Ang alam ko yung tubig nila dito is prime water. Kasi may kakilala akong taga dito, yung amo nila nakatira. Yan, tsaka prime water daw yung tubig. Wala namang issue sa prime water dito. Hindi naman siya nawala ng tubig, sabi nila. Tapos, yan, ganyan yung space ng kalsada niya. Dito sa may harapan niya is parang clubhouse. Hindi ko sure kung clubhouse yun dyan sa bandang Pero itong portion na to is, playground. Ayan, ganyan lang yung itsura niya. Sayang, pero napakaganda. Tingin ko marami pa ding magbibid dito. Sa mga kaya naman ibid itong property, kung worth nyo naman, kaya nyo naman siyang bayaran na mga 4 million or 3.8 or 3.9, ganyan. Ayan, nasa inyo pa rin naman kung magkano siya ibid. O, diba? Pero para sa akin, napakaganda talaga nitong property. Ayan, hindi lang natin talaga siya maabot ng camera at saka hindi natin masilip yung loob. Tingnan ko dito pero parang tinted yung crystal. Sa kabilang bintana, meron siya na siyang parang open pero hindi din siya maabot ng camera kaya hindi makita. Ganito yung tsura niya sa taas. Yan, ganyan lang. Mukhang bago pa naman itong property. Ang ganda pa na pintura niya. Ayan, hindi lang natin siya masilip kung ano yung tsura talaga niya sa loob. Ayan, tsaka itanong-tanong nyo na din siguro kung anong history nitong previous na may-ari kung bakit matagal nang walang tao dito sa property. Baka alam naman ng kapitbahay. Yan. Pero ganyan lang siya. Kung meron kayong sasakyan talaga, sa kalsada lang talaga kayo pwede mag-park. Pag motor naman, pwedeng kasya dyan sa pinaka-pintuan ng gate niya. Pero pag kotse, street parking lang siya. O, diba? Ganyan yung itsura niya. Ang ganda pa. Panalo. So, ito na makakuha nito. Yan, sa mga merong malaking pamilya at merong mga medyo nakaon-ahon sa buhay, kaya nyo naman tong ibid itong property. Mura na to compare kung bibili kayo ng brand nyo. Wala akong idea sa mga price ng properties dito, pero itong subdivision na to is medyo malaki yung mga bahay nila.
At medyo may kaya yung mga nakatira dito. Ayun, sa mga magpapa-assistance, medyo malaki yung hinihingi ng mga agent din dito. Kaya na pong bahala kung paano siya, kung gusto nyo talagang i-acquire itong property, nasa inyo naman yun. Ito yung pinaka-covered court nila. Di ba? Ang ganda. Tsaka, ang kagandahan nito is napakalapit lang din sa pinaka-bungad niya. Yung main gate niya is, ano lang siya paglabas mo dyan sa labasan, entrance gate na. Tapos, pag dumiretso ka, ano na siya, malapit lang din siya sa Pure Gold, buhay na tubig. Kaya, napakaganda nito. Napakalapit sa grocery. Ayan, marami na din naman mga grocery store dito. Hindi na talaga problema. Convenient na din talaga tumira dito. Itong property available sa first public auction, no discount under Trans SPB 329. Ang acceptance of bid offers is from June 17 to 21 and then ang opening of bid offers is on June 24. Ito ang item number 53 with property number 815-221-1222-0302. Ang property location is at Covina Subdivision, Phase 2, Block 4, Lot 22, Barangay Tanzang Luma 1, Imus, Cavite. Ito is ang double attached unit na may lot area na 70 square meter and then floor area of 165.40 square meter. Ang minimum bid price sa Pag-ibig is 3,292,600 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 58,690.12 at ito is ang unoccupied property. Silipin lang natin siya ulit sa malapitan. Ganito yung tsura niya. Ayan. Diba? Ang ganda ng terrace niya. Mayroon siyang gate. Katabi lang din naman talaga niyang poste. Tsaka ayun, meron siyang drum sa labas. Ganito yung itsura niya sa loob. Ayan, meron siyang kandado na kinakalawang na. Means matagal na siyang hindi nabubuksan yung bahay. Diba? Ganyan na yung itsura ng kandado niya. Ayan. Ang ganda pa ng loob nitong property. Yun nga lang, medyo matagal na siyang napabayaan kaya hindi natin makikita talaga kung ano yung actual na itsura niya. Kapag nakuha nyo to, sa kanya lang siya malalaman. Ito yung pinaka-address niya. Ayan. Ayan lang, palabas na tayo. Sundin nyo lang ating ibiyahe palabas kung gusto nyo makita kung gaano siya kalapit mula dito sa pinaka-bahay, papunta sa main gate at papunta sa labasan doon sa may Buhay na Tubig Street. Let's go! Ayan, ganyan lang siya kalapit. Andito na tayo sa may Pure Gold at may Buhay na Tubig Street. Diba? Lapit-lapit lang. Dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.